Wow, pwede po pa magpabati naman ng Happy Valentine's Day. Sobrang advance ko, no? Happy Valentine's Day sa mga katabi nyo. Sige po, iikot yung mga ulo nyo, i-extend yung mga kamay nyo, at isang good morning din sa inyong mga katabi. Sige po, makipag-socialize naman tayo today. Yan. And also, we would like to welcome our first-timers. Sino po mga first-timers natin dito? Taas po ang kamay. Bibigyan daw po kayo ng chocolate. Charot. Ayan, dami oh. Okay, welcome po sa ating FJC. One of the happiest places here on earth. Wow, dami sinabi. And I would like to share to you some of our announcements. So we have midweek service po. That will be on February 12, 19, and 26. Every Thursday po yan. Dito po ginaganap sa ating Faith Pavilion, 6 p.m. po. And we have Faithful Weekend naman. That will be on February 21, Saturday, 7 a.m. to 9 p.m. So meron po tayong registration fee. 499 pesos until January 31 and 699 pesos po February 1 onwards. Wait, ang nanginginig na naman yung boses ko, nararamdaman ko na siya. Ay, wait, hingila ako. Okay. So, pwede niyo po lapitan ang ating Pastor Wen for more details sa ating Faithful Weekend. If you're curious kung ano pong meron sa Faithful Weekend, it is like an Encounter God retreat. So, kung saan, if you fully decided na susurrender niyo na po yung life ninyo, gusto niyo na po talagang sumunod, talagang you want to surrender everything kay God, ito na po yung time na yan. So, we would like to encourage you to join our Faithful Weekend. And after po niyan, we have water baptism. That will be on February 22, Sunday. And ang registration fee po natin is 250 pesos. So dito naman, you can reach out to Ate Roslyn. Ito ba sa Ate Roslyn? Wala pa. Ayan, sige. And also, we have couple seminar. So, ito po, ang title natin is When Parents Heal, Children Flourish. So, parenting from a healed heart. Ayan. So, we have guest speakers po dito. We have Ma'am Menen and Sir Menen and Ellen Arasid. Ayan, okay. So, corporate marriage, ang topic po dito sa ating event is about corporate marriage and family coaches from, from Ateneo. And on February 22, Sunday naman, 1 p.m. to 3 p.m., that will be on February 22. Register on or before February 9 for your free slots. Nagets nyo ba yung sinabi ko? Ulitin po natin. So, pabak po ko. Ayan, ulitin natin para masinkin sa ating mga puso. Di ba po? No? Sige po, isa pa nga pong back pa po sa ating event for this month. Ayan, so ulitin natin. On February 22, magkakaroon po tayo ng couple seminars. Ang title po natin is When Parents Heal, Children Flourish. So it will be a parenting from a healed heart. Ang ating guest speakers ay si Sir Menen and Ma'am Ellen Arasid. Sino po sila? Sila ay coaches from the Ateneo Center for Family Ministry. So it will be talking about the corporate marriage. Ang bilis. And isa pa ulit ako. Marriage and family. Yan. So it's all about, that's the topic. And, sige po, moving on. Ayan. So again, February 22 po ito, 1 p.m. to 3 p.m. Register on or before February 9 for your free slots. Okay po? Again, kailan to? February 22. And next po, we have membership class on March 15, 22, 29. So 9:45 a.m. to 10:45 a.m. po ito. You can reach out to Pastor Wenica. Okay po. And also, we have an event for the CYOD. This is a tribute to graduates. Ang title po natin is called Chosen Change. Wow, gala night! Formal and semi-formal. This is for the youths po, ha? That will be on March 29, Sunday, 4 p.m. to 6 p.m. Please reach out to Kuya Miro. Okay po, sa mga kabataan ito. And also, we would like to greet a happy birthday to our faithful volunteers, Ate Liway, Ate Ning, Ate Tina, Ate Christy, and Ate Annalyn. Happy birthday po sa inyo lahat. We thank you, Jesus, dahil kasama ka namin araw-araw. Uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh, uwo-oh-oh, uwo-oh, uwo-oh-oh. We sing araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Salamat, Panginoon. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan. Araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sabay-sabay nating awitin. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sabayan niyo kami. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, O Diyos. 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 Buong bansa ang mga libing, tanaw ang iyong luwalhati. Piling sa puso'y maglalaho sa liwanag mo. Kami ay aawit, Panginoon, habang umaawi sa'yo ang papuri, makapangyarihan at banal na Diyos. Sabay-sabay nating awitin. Buong bansa at mga libing, tanaw ang iyong luwalhati. Dilim sa puso'y maglalaho sa liwanag mo. Habang umaawi kami ay magpupuri sa iyo, Panginoon. Makapangyarihan at banal na Diyos.
katulad. Wala kang katulad, O Diyos. 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 If you've experienced God in your life, sing this with us. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Luwalhati, luwalhati, karangalan sa ating Diyos. Sa ating Diyos, ang iyong pag-ibig walang kapatay. Purihin ang Diyos, lahat ay umawit. Luwalhati, karangalan sa ating Diyos. Sa ating Diyos, ang iyong pag-ibig walang kapatay. Purihin ang Diyos, lahat ay umawit. Wala kang katulad, O Diyos. Come on, church, sing this to our Lord today. O Diyos, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, we sing, there is no one. There is no one like a God. There is no one like a God. No one. There is no one like a God. There is no one like a God. Hallelujah, there is no one like you, God. Hallelujah. Tulad nga po ng inawit natin kanina, ang buong bansa at ang mga lipi at ang lahat ng tao ay magpupuri sa Panginoon. Basahin po natin sa mga awit, chapter 22, verses 25 to 28. Ginawa mo'y pupurihin sa dakilang kapulungan, sa harap ng masunurin mga lingkod mong hinirang. Ang panata kong handog ay doon ko iaalay, ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain, mga lumalapit kay Yahweh siya'y pupurihin. Maging sagana nawa sila at laging pagpalain. Mga bansa sa lupay kay Yahweh magsisibaling, lahat ng mga lahi maaalala siya't sasambahin. Kay Yahweh, nauukol ang pamamahala, nagahari siya sa lahat ng mga bansa. Habang inaawit po natin ang awiting ito, ang awiting ito po, meron pong sasabihin mamaya na Jesus Church, mapalad ang community na ito because the Lord is here right now. The Lord is here in our midst and we acknowledge His presence. Hallelujah. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinungkot. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos.
trabaho. We give this all to you, Jesus. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Magpalad ang bayan na iyong tinubos. Magpalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Manhain ka't manahan sa aming pagpupuri. I-deklara natin to. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Hallelujah. Ikaw lang, O Diyos, ang maghari sa aming mga buhay. Right now, beyond the lights, beyond the emotions, we want your presence, Panginoon. Ang presensya mo ang aming kailangan. We know you are here, and we take away all the distractions, and we just want to worship you. Hallelujah. Dakilang may likha, ganapang kabutihan, simulaan, katapusan, o ika'y kahanga-hanga, lumuluhod, nagpupuri. May bigay ng bawat buhay, biyayang kamangha-mangha. Sa iyong kapangyarihan, kalangit tayo maapaw, lumuluhod, nagpupuri. Kami lumulugot, lahat sumasamba, luwalhatiin ka, karapat-dapat, buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't banal, aming hari. Aming hari. Dakila may likha, ganapang
Papuri sa inyo, Panginoon. Napupuri sa'yo. Kami lumulubog, lahat sumasamba. Luwalhatiin ka, karapat-dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan. Dakila ka't banal, aming hari. Kami lumulubog, lahat sumasamba. Luwalhatiin ka, karapat-dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan. Dakila ka't banal, aming hari. Aming hari. Diyos, ika'y banal, walang katulad. O, ika'y banal, walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. Diyos, ika'y banal, walang katulad. O, ika'y banal, walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. Diyos, ika'y banal, walang katulad. O, ika'y banal, walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, kami lumulugod, lahat sumasamba. Luwalhatiin ka, karapat-dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan. Dakila ka't banal, aming hari. Kami lumulugod, lahat sumasamba. Luwalhatiin ka, karapat-dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan. Dakila ka't banal, aming hari. Diyos, ika'y banal, walang katulad. O, ika'y banal, walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. Kami lumulubog, Panginoon. Kami lumulubog, lahat sumasamba. Luwalhatiin ka, karapat-dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan. Dakila ka't banal, aming hari. Ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming hari. Ika'y dakila at banal. Ika'y dakila at banal. Nais kong imbitahan yung mga kasama ko sa music team. Kung
Kung kailangan yung tumigil, tumugtog ngayon para awitan ng ating Panginoon, gawin natin. Dahil nais niyang marinig ang ating tinig. Kami lumulukod, lahat sumasamba, luwalhatin ka, papuri walang hanggan, dakila at banal. Awitan natin ang Panginoon. Kami lumulugod, lahat sumasamba, luwalhatin ka, buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila at banal, aming Hari. Dakila at banal, aming Hari, salamat sa iyong presensya. God, your presence, more than anything, is all that we need in this church, in this place right now. You are all that we need. We thank you for your presence, and we thank you for your love and your saving grace. And all your faithful people will shout, Hallelujah and Hallelujah. Maaari na po tayong maupo. Lahat po tayo ay nagkakatipon ngayong araw na to para sa isang kadahilanan, and that is to worship our God. Yes. Can you smile dun po sa inyong kaliwa at kanan at sabihin niyo pong Happy Hearts Day. Maganda po ang ating pinag-uusapan ngayong buwan, and it's about the glow up season. Last week, nagpasimula na tayo ng glowing up individually. Ngayon naman po, let's talk about squad goal. Everybody po, say it with me. Squad goal. Pag sinabi pong squad, it means it's a team. It's a group. It's not just a team or a group, but it's an organized one. Meron pong task na gagawin, at kalimitan po ito ay ginagamit para sa military. Ginagamit din po ito sa sports. At ginagamit na rin po ito sa gaming. That is what we mean by squad. Now, if I ask you, what do you mean by together? Because right now, we are together. What do you mean by together? When you say the word together, what comes into your mind? Oh, narinig ko na, sama-sama, tinagalog lang. Together would mean side by side. Hindi ka nagsosolo, may katabi ka sa kanan, may katabi ka sa kaliwa. Side by side. Pero maganda sana pag pinagsama yung squad at saka yung together, na hindi ka lang nag-iisa kung hindi meron kang ka-team, at hindi lang kayo together, but you're shining side by side. And this is the aim of the message. To know, syempre, aalamin natin, and to apply the truth that if you want to glow up together, kailangan po natin gawin yung ginawa ng mga disciples. Sila po ay naunang naging kasama ng Panginoong Yesus, at pinursu nila ang Panginoong Yesus, not alone, but they pursued God together. Acts chapter 2 verse 42, I'm inviting everyone to stand up po. Tayo po tayong lahat. As a respect for the Word of God. Starting today po, whenever there's a reading of the Word, I encourage everyone to stand up together. And can we read it with our mouth? Ready po? Acts 2:42.
And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of the bread and the prayers. After the reading of the Word of God, can we ask you po to please face your seatmate? Sana po hindi nyo siya masyadong kakilala. Hindi kayo magkasama sa bahay. And can you ask him kung ano ang kanyang nais ipag-pray ngayong araw na ito? For our first-timers, we also want to encourage you to try asking something from the Lord. Meron na po kayong kapartner, natanong nyo na po kung ano ang nais niya. O yan na, dapat together, hindi pwedeng solo na magpe-pray. Together po talaga. Anong nais mong ipag-pray, anong inaasahan mo sa Panginoon. Can I ask the volunteers po, yan, if we see somebody alone, let's put them together. Even at the back po, we will pray together. So, if natanong na natin, let us pray for each other together. Yes, Lord Jesus, we praise and worship you. Salamat po, O Diyos. Dingin po ninyo ang aming mga dalangin and give us an open heaven. Let everyone stand amazed at your goodness and glory. Thank you, Jesus, that you have destroyed all the works of the devil and you gave us enlightenment. Speak, Lord Jesus. Speak, Holy Spirit. Speak, Father God. Lead us and give us a heart that obeys. Sama-sama po tayo. Together, let us pray. Father, we thank you for your word today. Use your servant to be the voice of your spirit, of your word, and give us a willing heart to obey. Salamat po. Allow us to see your glory. Allow us to experience your presence. In Jesus' name. In Jesus' name. Bago po kayo umupo, pakiyakap po siya at pakisabi po sa kanya, napakabuti ng Diyos. Salamat po. We can now be seated. And keep that smile all throughout the message po. Pag pinag-uusapan po ang pagsasama-sama sa loob ng church, that is all about strengthening of the faith. At yung faith, para sa marami, ang nasa isip, anong makukuha ko dyan? Kasi kailangan daw para masagot yung prayers, maraming faith. So pag nakinig ako ng Word of God, anong matututunan ko dyan? Pero ang faith po isn't about what you're getting. Pero pag sinabing ikaw ay lumalago sa pananampalataya, it's also about helping others. That the one that you received is the one that you give to others. Kaya ang tanong po na nawa masagot ngayong araw na ito ay, tayo po ba ay following the Lord? Pag sinabing following, nasa unahan ba talaga siya at kung saan ang gusto niyang direksyon, doon ba tayo? And it doesn't stop there. Are we also growing in the ways that bless others? Am I following the Lord? O siya ang nagpa-follow sa akin? And am I growing as I bless other people? So let's talk about 3 things on how to transition from being a follower to becoming a servant of Jesus Christ. 3 letter P po ito. If you're writing it down, nawa po, magamit ang mga notebooks kasi ang hirap pong tandaan ng lahat ng ito. I'm talking with you po, sa paghapon po ay dinidiscuss o anong oras man yon sa online ito, pero kayo pong lahat, tayong lahat ay inaasahan ng Panginoon na magsasalita sa ibang tao ng mensaheng natanggap natin. Number 1 is pursue Jesus together. What is number 2? Persevere through challenges. And what is number 3? Practice helping others. Pursue, persevere,
practice. Say it again with me. Pursue, persevere, practice. Again, pursue, persevere, and practice. So let's start with number 1. Pursue Jesus together. Ang Tagalog po para sa akin ng pursue ay hinahabol. Ikaw, ay si Ate El siyang maganda, pinursu ng kanyang mister na si Kuya Mike. Tayo, hindi tayo talaga yung nag-pursue sa Panginoon eh. Siya talaga yung unang humabol sa atin. At tayo, bilang natagpuan ng Panginoon, nawa hindi tumigil yung pagpupursue. Si Ate Menchi at si Kuya Ipe, ilang taon po kayong kasal? 44. Hindi madali yung 44, hindi ba? And counting. But I'd like to believe, ka-attend po kayo ng parenting seminar. It's not just for parents, but for those who are doing caregiving on Feb 22. When we say we are in a relationship, naghahabulan pa rin tayo. Kasi hindi palaging nagsasabay eh. May nauuna, may nahuhuli. Pero alam mo yung siya pa rin ang nais-nais mong hangaan, habulin. And that's the same thing with the Lord. He found us, we found Him, but we still pursue Him. Bawat tao may hinahabol. Bawat tao may pinapursue. For some of us here, we pursue career. For some of us here, mawawala na sa kalendaryo, we pursue somebody else to be our partner in life. But it's good to remember that we have to pursue Jesus, not solo, but we have to pursue Jesus together. In Mark 3:13-15, and he went up on the mountain and called to him those whom he desired, and they came to him. Ang Diyos, tingnan niyo po dyan, ang tumawag. Calling. Alam ko, naririnig mo ngayon na tinatawag ka ng Diyos para sa isang bagay. At yung tinawag niya, yung gusto niya. Hindi naman siya tumatawag ng ayaw niyang makasama. So the fact na ikaw ay nandito, gusto ka ng Panginoon. At nawa, katulad ng ginawa ng mga unang alagad, pumunta sila sa Kanya. Naranasan nating tumatawag sa ating mga anak pero hindi sinasagot. Masakit. Naranasan nating humahabol-habol sa isang lalaki, sa isang babae, na paasa lang, pero hindi ka naman pala mahal pabalik. Alam mo yung, ano ba, linawin natin to. Mahal mo ba ako o hindi? O tayo ba o hindi? Magfe-Feb 14 na. Tayo ba o ano? Ang labong usapan. Kaya yung MU, malabong usapan ang ibig sabihin niyan. Mabuti na lang ang Diyos. Siya hindi kanya pahahabulin, siya hindi kanya paaasahin, kasi gustong-gusto niyang ikaw ay makasama. And He appointed 12, look at the word appointed, whom He also named apostles, so that they might be with Him. Ang sarap lang na kaya ka tinawag ng Diyos, hindi para magpastor. Tinawag ka ng Diyos kasi gusto ka niyang makasama. Alam mo yung tinatawag ka lang ba kasi gusto kang gamitin? Hindi. Tinawag ka ng Diyos kasi gusto ka niyang makasama. Secondary na lang yung paggamit ng Diyos sa buhay natin. That they might be with Him and that He might send them out. Look at the word, them. Pag nagsusugo ang Diyos, hindi isa-isa. Nung tumawag siya ng apostol, hindi isa, 12 and counting. Nung tinawag ka ng Diyos, hindi mag-isa. When God called me and appointed me to start the ministry here in Muntinlupa, hindi ako nag-isa nun. Mayroon na agad akong mga kasama. At bakit niya tayo sinusugo? Para tumugtog, para magsayaw, mag-usher, maglinis, mag-pray? No. That they might send them out, lest we forget, to preach.
Somebody say the word together with me, to preach. You know, whenever we do these ministries, we're not just doing them, even the media team, we're not just doing them. We're preaching something. And what is it that we're preaching? That we are in love with the Lord. And that's the reason why we do all these things. To preach, and another one that comes together with preaching. Huwag mong kakalimutan ito. Ikaw na faith group leader, ikaw na nangangaral ng salita ng Diyos, ikaw na nagsuserve sa Panginoon, the reason why people will follow you is because God has given you authority. With the preaching, with the calling, God gives you authority. And what is that for? To cast out demons. Look at the persons around you. Sabihin mo sa kanya, may demonyo. Oy, wait lang. Hindi ko sinasabing nandyan. Ang sinasabi ko, ang dali lang sana mag-serve. Ang dali lang sana mag-preach kung walang mga alagad ng kadiliman sa paligid. Ang dali lang maging sweetie-sweetie ang relationship ninyong mag-asawa, magkaibigan, pero may kadilimang dumidemonyo sa paligid. But God has clearly said, He has given you authority to cast out demons. Look at the words, appointed. Pinili ka, sinadyang pinili. Look at the word, apostle. Sinugo ng Diyos. At ito yung pinakagusto ko, be with Him. Gusto ng Panginoon, dikit tayo sa Kanya. Kaya sinasabi natin, spiritual growth starts with presence, not activity. Natutuwa po akong malaman na marami pong workers dito. Maraming members ng Campus Youth of Destiny. Praise God for that. But those are activities. Ang unang panawagan ng Diyos sa atin, presensya. Kasama kita. I want you to be with me, and then if we're close together, I'll send you out. Kaya na-burn out. Kaya na-dry. Kaya na-offend. Kasi out ng out, wala nang in, and being with God. Once again, discipleship. We hear the word disciples. Alam niyo po ba yung unang mga mananampalataya ng Diyos, hindi po tinawag sa Biblia na Christians. Kaya sabihin mo sa seatmate mo, tigil-tigilan mo yung pagtawag ng Christian. Hindi yan ang original idea. Kaya po yung naging Christian kasi Christ, tapos anong susunod na letra after Christ? I-A-N. Pag tinanggal mo si Christ, anong natira? I-A-N, I am nothing. The reason why we can call ourselves Christian is because Christ is with us. And without Christ, I am nothing. Ang unang tawag po sa Biblia ay disciples. At pag sinabing disciple, tagasunod ni Kristo. Hindi po kayo disciple ni kuya ganon, ni ate ganon. Wala pong disciple ko, walang ganon. Lahat tayo dapat tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Ang sarap lang na tinawag ng Panginoong Yesus ang unang apostol na kasama ng 11 apostol. Bakit? Bakit ang baby ipinanganak na may tatay, may nanay, at mapalad kung may mga kapatid? Kasi po kakaiba ang group accountability. Pag ikaw ay may grupo, meron kang tagapagpalakas, tagapagpaalala, at higit sa lahat, meron kang identity. I didn't hear your amen. Ito po ay church family. Marami pong Christian churches, iba't ibang pangalan, iba't ibang church families. Dito po, pag sinabing ikaw ay taga-faithful family, nandun yung identity that we love God and we lead disciples. Ako po ay Gustilo, na dating Jimenez. Pag sinabi yung ipilido ko, associated ako dun sa pamilyang yon. Ikaw ay anak ng Diyos, kaya ikaw ay associated sa ating Panginoong Diyos.
Ang sarap lang na meron po akong asawa kasi siya ang unang magko-correct sa akin pag ako'y nagkakamali. Siya din ang unang dumadamay sa akin sa panahon na ako'y nanghihina. Yan ang kahalagahan na ikaw ay hindi solo, ikaw ay together. Now, I'd like to ask you now, do you have a group? And are you really connected with a group? Because if not, you're going to be a weak disciple of the Lord because that's not the design of God. Matthew 4:19, follow me and I will make you fishers of men. Ang liwanag ng sinabi, bago maging fishers, sumunod muna. Hindi pwedeng maging fisher nang hindi sumusunod sa Panginoon. At meron naman pong follow kay God. Lahat ng daily faithful prayers inatendan. Lahat ng services natin dinaluhan. Faithful naman po pagdating sa faith group every week. Pero hanggang dun lang. Ang sabi ng salita ng Diyos, follow me. And it doesn't stop there. I will make you into something. And what is that something? Matured person? Anointed person? Holy person? No. I will make you fishers of men. Pakisiko at sabihin, yun dapat ang kakumpletuhan. So lahat ng nagde-devotion, lahat ng nagpupuri ng bukal sa puso, tandaan nyo, may kasunod yan. Isusugo ka ng Diyos para to become fisher of men. Let's go to point number 2. Persevere through challenges. Matindi ang ibig sabihin ng persevere. Sa Tagalog, ano po kaya yun? Hindi ko rin alam yung Tagalog, nakalimutan ko mag-research. Pero pag mayroong perseverance, hindi palagi na ikaw ay strong. May mga panahon, you are weak, and yet, hindi ka tumitigil. When you say you are persevering, hindi mo feel, pero hindi ka titigil. Pag sinabing nagpe-persevere, Lord, hindi ko na-carry, pero humahakbang pa rin kahit maliliit lang. Pag sinabing persevering, ang ibig sabihin, committed ka sa isang bagay. Kasi kung hindi ka committed, titigil ka na. At ito ang paulit-ulit na mensahe ni Ate Mitch. Napakadaling mag-quit. Napakadaling lumayas ng bahay. Napakadaling lumipat ng kung saan mo gustong lumipat. Pero it doesn't make you more mature. Pero yung hinaharap yung issue, hinaharap ang mga bagay-bagay hanggang maayos natin ito, that is the mark of maturity. Because quitting is only for the weak. At ikaw, hindi ka weak na nilikha ng Diyos. So that is what we mean by persevere. I'm showing up. I'm still committed. I'm still consistent. I will still do what I said I will do even if. Somebody say the words with me, even if. Tagalog, kahit na. Kahit na wala akong pamasahe, CYOD pa rin. Kahit na hindi ko na gusto yung pakiramdam ko, pero dapat akong sumamba sa Panginoon. Lord, opo, pagalingin niyo ako, sasamba pa rin ako. Yan ang ibig sabihin ng persevere. In Mark chapter 14, verses 37 to 50, makikita po ninyo ang iba't ibang galawan ng mga disciples na pinag-aaralan natin ngayon. Tutulog-tulog. Diba? Yung dadakipin si Jesus, ano nangyari sa mga disciples? Tulog. Nung dadakipin si Jesus, anong sabi? Ay, hindi po, nandito po kami, pero nagtakbuhan, umalis. Alam mo po yun? Weaknesses. Ikaw at ako, may kahinaan. Bakit may kahinaan ng tao?
Bakit hindi na lang tayo super men and women? Bakit po kaya? Bakit ka may kahinaan? Kasi kung wala tayong kahinaan, hindi na natin kailangan ng Diyos. Pero yung kahinaan natin, palaging yon ang katapat na kalakasan ng Panginoon. Wala kang karunungan, lalapit ka sa may karunungan, dun mo makikita ang galaw ng Diyos. Wala kang pera, you are my provider, Lord. At pag ikaw ay pinrovide ng Diyos, makikita mo, siya ang kakumpletuhan ng iyong buhay. Na kung wala si Kristo, wala kang magagawa. Kaya magpasalamat tayo. Pero sasabihin ko sa inyo, natulog, tumakas. Sabihin nyo nga po ulit, natulog, tumakas. Pero kahit na-disappoint nila ang Diyos, ni-restore pa rin sila ng Panginoon sa dulo. Ang spiritual growth, hindi nangyayari yan kung hindi ka nakakaranas ng kahinaan. At hindi lang basta kahinaan. What is failure in Tagalog? Pagkakamali, pagbalagta. Pagbalagta ba yun sa Tagalog? Paggalugmok, kapalpakan. Diba? Sabi ko sa inyo noon, may kantang Hari ng Sablay. Dapat may ginawa akong kanta dun eh. Ako naman yung reyna ng sablay. When you look at Teacher Mitch, you're not looking up at a perfect person. I have a lot of failures. I have a lot of inconsistency. I have a lot. But you know, I am not ashamed to mention that. Kasi sa tuwing nakikita ang aking kahinaan at kapalpakan, lagi lang akong bumabalik sa kaningningan na kung hindi dahil sa Panginoon at pinulot niya ako, hindi po ako makakabangon sa tuwing ako ay babagsak. Ang bilangan dito, hindi kung ilang beses kang pumalpak. Ang bilangan kung ilang beses kang tumayo dahil inabot mo ang kamay ng Diyos na palaging pinipiling ikaw ay abutin. At sa tuwing ako'y papalpak, isinusulat ko ang mga aral ng kapalpakan para hindi ko na ito maulit. At ibinabahagi ko sa inyo. Kaya pag minsan ang feedback ng mga nakakarinig sa akin, Teacher, saan mo hinuhugot yung mga sinasabi mo? Teacher, bakit mo alam? Bakit ako nakaka-relate sa sinasabi mo? Kasi hinuhugot ko yun sa pansarili kong kapalpakan. Hinuhugot ko yun sa pansarili kong lakad na kung wala ang Diyos, hindi ko magagawa. And the thing that I have learned are the things that I'm passing on to you. Pero ang pinakamaganda, ang Diyos, ire-restore ka. Hindi ka iiwan. May mga tao at kaibigan na kung okay ka, okay tayong dalawa. Pero pag pumalpak ka, at pumalpak ka pa ulit, at pumalpak ka pa ulit, bye-bye. See you never. Ang ganda lang sa Diyos, pumalpak ka 100 times, pero ang Diyos hindi ka iiwan. Hindi ka pababayaan. Si Doc Toto had a mentoring with a seasoned pastor from somewhere in Alabang. And he was sharing with me while driving the thing that he said. Sabi niya, Pastor, kasi wala na siya eh, hindi na siya full-time sa ministry, di na siya nagpe-preach, di na siya nagpa-pastor, nag-assist because senior na. Sabi niya, wala naman tinatanong si Doc Toto daw. Sabi niya, Pastor, sa buong buhay ko, maraming nang iwan sa akin, maraming trumaydor sa akin, maraming nanakit sa akin, madaming. Kasi ang mga tao, ang sabi niya, tao yan eh. Madalas sa kanila, gagamitin ka habang kagamit-gamit ka. At meron dyan, sasamahan ka for some time. Pero pag pumalpa ka, iiwan ka din.
Sabi doon, huwag kang masasaktan. Magpatuloy ka lang. Because may mga tao sa buhay mo na season lang ang oras. Pero meron ding iilan na through all seasons, through thick and thin, hindi ka bibitawan. At I'd like to believe that there are some of you here na magsa-32 years na po ang ministry na ito. Through thick and thin of all the leaders, you have been found faithful because you are very, very persevering. Ay, sana po makonsider ito. Community grows together in trials. Stay connected to our squad even during hard seasons. Meron po akong isang kinausap na syempre may sama ng loob, may hindi maayos. So inayos naman. Nayos naman. So sabi ko, pwede ba sabi kasi niya, ate, hindi na po yan mababalik muna sa dati kasi it's a process. Yan ang mga paboritong mga salita ng mga taong ayaw mag-commit ulit. Process. But it's really true. Healing is a process. Pero meron pa kasing isang word na nag-pop up sa isip ko aside from process eh. Yes, there is a process. Step 1, step 2, step 3. Pero there is progress. Diba? Sabi ko, okay. So that means pag sinabing process, hayaan nyo muna ako. Nurse muna ng sugat ko, ganyan. But God gave me some words. Can we heal together rather than heal separately? Did you get the point? Na nasasaktan ka, nasasaktan din ako, nagkasakitan tayo, pero pwede bang magpagaling tayong dalawa and to undergo the process together and not separately? At pag ang sagot ng dalawang panig ay oo, pwedeng hindi ka nagsasalita pero magkasama lang tayo, matured na mga tao yun at magwawagi ang relasyon. Pero pag ang isa ay bumibitaw at ayawan na, alam mo na kung ano ang magiging ending ng mga bagay-bagay. Kasi napakadaling bumitaw, napakadaling umalis, napakadaling magpalit. Pero yung asawa ko, hindi ko na kaya. Pero sige Lord, iluluhod ko. Mag-uusap kami, mag-uusap ulit, aayusin, hindi pa rin maayos. Luluhod, mag-seminar, hindi maayos. Doon ka nag-grow. Doon ka nagmamature. Doon nakikita ang pagiging mananampalataya mo ng Diyos kasi hindi maganda and yet you're still persisting and you are still persevering. Kaya kung ganun yung seatmate nyo, sabihin mo sa kanya, napakagaling mo. James 1 verses 2 to 4. Count it all joy whenever you face trials. Grabe, kota na ako dito. Knowing that the testing of your faith produces perseverance. Kaya yung mga YP ngayon, yung iba ay may asawa na at yung iba ay mag-aasawa, umimen po kayo. Dating CYOD yun, ngayon mga big time na po yan sila. Pero maniwala kayo sa hindi, bago sila naging big time, bago sila kapag-adika ng kotse, ng bahay, ng career, dumaan din sila sa pinagdadaanan ninyo, walang baon, walang nanay, walang tatay, nagmi-ministry, naglalakad, may exam pero nagsushow up sa church, nagsuserve pa rin, humahayo sa campus kahit walang pamasahe, nag-aabot, pambili ng mga puto, kutsinta, hopya para lang dumalo ang kaklase, dinaanan nila yan, nagro-room to room. Kaya sila matatag, kaya sila masinop sa pera, kaya sila in love sa Panginoon. Kasi if not for the grace of God, if not for these stories of life, negative stories of life, hindi sila magiging mas matatag ngayon kesa noon.
Kaya lahat ng dinadaanan natin, may aral lahat yan. Ang totoong panalo, hindi yung laging perfect ang score mo. At napaka-perfect ng buhay mo. Alam mo kung anong totoong panalo? Yung natuto ka. Yung hindi ka nakatulad ng dati. Na yung dating mahina, pagdating sa pag-ibig, ngayon may 10% lakas patungkol sa pag-ibig. That is panalo. Nag-grow ka, nagde-develop ka, nagmamature ka. Instead of avoiding or complaining about the tests, see them as opportunities to grow in endurance. Pwede po bang may isingit na pakiusap? Paborito kasi ng lahat magchismisan. Sa totoo lang. At hindi exempted ang mga believers ng Panginoon. Ang sarap naman kasi talaga magkwento ng buhay na may buhay. At ayaw mong ikwento ang buhay mo. Mas gusto mo yung, grabe si ano, bumagsak. Naku, grabe si ano, sabi ng sabing ganto, tapos di naman pala. Yan ang binaabangan ng mga tao, ang pagbagsak mo. Yan ang inaabangan ng tao, yung papalpak ka. Yan ang paboritong pagpiestahan ng mga tao, yung mabubuntis si ano, maghihiwalay si ano, magkakawalaan siya. Paboritong chismisan yan ng kahit na sino. Pati nga ikaw O, di ba? Totoo ba? Tapos ang bilis-bilis i-share. Uy, alam mo ba? At bida-bida ka din kapag sinabing, talaga ba? Sa'yo pang ganang galing. Alam niyo po, hindi gusto ng Diyos ang chismis. Ang chismis po pwedeng totoo naman. Pwedeng hindi. Pero ang chismis kasi, mali ang motibo. Bakit mo sasabihin yan? Anong motibo mo? Para matulungan? Para talaga ipag-pray? Talaga lang? Pagpa-pray natin yan? O gusto lang natin may mapag-usapan? Yun eh. It's always the motive. Lord, why do I need to share about this? Is it because I care for the person? Or I want to destroy that person? At sa ikaw at ako na nagkukwento ng ibang tao, mag-ingat ka. Kasi hindi mo alam, listen to this, ang buong kwento. Ang alam mo lang, naghiwalay sila. Pero hindi mo alam na ilang beses na palang binugbog, binalibag, ihinagi sa kung saan. Hindi mo alam yun. Ang alam mo lang, naghiwalay. At kinuwento mo na yung version mo. Hindi mo alam. Kaya kung hindi mo alam ang buong kwento, may payo ako sa iyo. Manahimik tayo. At igalang kung ano man yung kwentong masakit ng buhay ng mga tao. Kasi lumalaban sila. Lumalaban ka rin. Lumaban na lang tayo sabay-sabay at huwag tayo maglabanan sa isa't isa. Look at the person beside you. Gets mo yon? Kasi may laban ka na eh. Tapos makikichismis ka pa sa buhay na may buhay. Laban lang. Looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. What is number 1 again? Pursue Jesus together. What is number 2? Persevere through challenges. And number 3, okay na, practice helping others. I wrote there, practice. Kasi hindi ka naman agad magaling tumulong. Wala nga ako, tutulong pa. Sinabi ni Ate Ara, magdo-donate. Wala nga akong pera, mag-o-offering pa dito. Hindi madaling tumulong sa ibang tao, but through practice, we will be able to do it better. Acts 2:42-47, once again, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship. Hindi pwede na aattend tayo ng linggo, fellowship lang. O sister, brother, hindi po lalago dyan. May teaching pong kasama. Kaya po tayo nagsusulat, kaya tayo nakikinig ng Word of God. At parang ang gusto ng ibang kabataan, pag praise and worship, yeah. Tanungin mo kung anong message. Hindi ko alam. Basta yeah. Hindi pwede. Kinakailangan teaching, kinakailangan worship.
Meron naman, sulat ng sulat lahat. Pero nag-worship ba? Kasi key off ganito, naka-off pitch yung song leader eh. Tapos yung teklado ng instrumento parang mali eh. Hindi. We worship together and we listen to the teaching of the Lord. Now, look at the word devoted. What do you mean by the word devoted? Oh, meron ako naririnig, devoted family man, devoted family woman, devoted girlfriend, devoted boyfriend. When you say devoted, consistently loyal. Sa isip, sa salita, sa gawa. Kaya nga dun sa pag-January, yung merong pinoprosesyon, alam niyo yun, di ba? Yung nakakulay maroon. Di ba? May pinoprosesyon, kulay maroon. Anong ginagawa ng mga taong deboto? Nagkakamatayan. Bakit nagkakamatayan? Para mahipo lang. Yung pong gusto nilang hipuin. Kahit traffic. Kasi ang tawag sa kanila, deboto. Ang ibig sabihin nun, kahit anong mangyari, nandyan ako. Kahit anong mangyari, loyal ako. Pero may tinatawag ding devotion. Tama? Alam niyo po yung devotion ay expression ng pagiging devoted. So kung ako ay deboto, meron akong devotion. At yung devotion ko, yun ang paraan ng pagpapakita ko na loyal ako sa iyo, Panginoon. At walang devoted na hindi naglalaan ng PET. You know what PET is? Priority, effort, and time. Kung devoted ka kay Lord, devoted disciple ka ni Lord, siya ang number 1. Pagising sa umaga, siya. Sa perang tatanggapin mo, siya. Sa lahat ng desisyon, anong sinasabi ng Diyos, siya. E-effort ka. Wala kang pamasahe, titipidin mo yon araw-araw para makabuo at hindi ka makamiss ng pamasahe. At syempre, yung oras. Sayang ang oras mo sa devotion. Sayang ang oras mo sa faith group. Sayang ang oras mong humayo sa iba't ibang lugar. Pero dahil devoted ka sa Panginoon at yan ang devotion mo, ibibigay mo lahat. At sasabihin ko sa inyo na lahat ng devotion, tinatapatan ng Diyos ng provision. Kailan nagkulang ang Diyos sa iyo? Sa mga panahon na pumunta ka dito, you devoted your time, you devoted your energy, you devoted your talents to the Lord. Nagkulang ba siya? Natapatan ang provision para sa devotion mo? Hindi. Kaya aangat talaga ang mga devoted disciples ng Diyos. So, sa pagpapatuloy pa dyan, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. How I pray and how I really pray that every time we come together, as we prepare to go to SM or any big place, that we are not just worshiping, that we are not just here listening, but we are experiencing the wonders of God. Ang pinupuntahan natin dito ay hindi artista. Ang pinupuntahan natin dito ay hindi sambahan. Ang pinupuntahan natin dito ay makapangyarihang tagapagligtas, makapangyarihang manggagamot, makapangyarihang Diyos. At kung taos sa puso ang iyong debosyon, makikita mo ang paggalaw niya sa iba't ibang bahagi ng buhay mo. Posible na kaya hindi mo siya nakikitang gumagalaw kasi wala ka ng expectation. Naging familiar na lang sa'yo. Naging ordinary na lang ang Diyos sa'yo. There were instances in the Bible that it was clearly said Jesus was not able to perform any miracle because of the doubts and unbelief and familiarity of people. That's why the next time you come over, set your expectations high. Lord,
I want a fresh encounter in the Holy Spirit as I worship you on Sunday. Kahit isang oras yan, iba ang galaw ng Diyos. Am I communicating with you po? At ang sabi pa po dyan, they sold property and possessions to give to anyone who had need. Yan po ang pagtutulong-tulong. Every day, they continue to meet together in the temple courts, and this is where we are. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. I hope that everyone will be devoted to the Lord. And next po, listen, is you be devoted to your family. I've watched several times Mulan. I hope you can also watch that. Because I was really inspired by the virtue displayed there. And Mulan was devoted to the family. Sasabihin ko sa inyong lahat na ang tao, na ang devotion niya after God is the family, will be mightily blessed by the Lord. Kasi iba po ang Diyos, pero tinawag niya ang pamilya. Huwag mong ilalaglag ang pamilya mo kahit gaanong ka-dysfunctional yan. Kasi pamilya mo yan. Diyan ka tinawag ng Diyos, diyan ka lalakas, diyan ka uunlad, diyan ka magkakapakpak, diyan ka magkakaroon ng ugat, diyan ka gagamitin ng Diyos na matindi. At kahit kulang-kulang ang pamilya mo, pero pag devoted ka diyan at in-honor mo yan, napakalaking signal sa langit ang lalabas. Pagpalain nyo ang batang yan. Because he honored God and he honored his parents and family. No amount of devotion in the church can compensate the lack of devotion in the family. Ang bait-bait natin sa kamanggagawa. Pero sa sarili nating asawa, anak, magulang, wala. But if you are devoted to your wife, to your husband, to your children, to your siblings, you will be able to save the whole family fast enough to the Lord. Kasi kitang-kita ng mga kapatid mo, kitang-kita ng pamangkin mo, kitang-kita ng lolo at lola mo kung paano ka gumagalang at binabago ka ng Diyos nang dahil sa iyong paglilingkod at pagsamba sa Kanya. And it's going to be easy for you to share the gospel to them. And so what is the challenge? Practice helping others. And for my last verse, sasabihin to ng Panginoon sa dulo ng oras. Matthew 25, verses 35 to 36. For I was hungry, listen everyone, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. The last part, truly, I tell you, whatever you did for one of the lists of my brothers and sisters of mine, can you say the last part? You did it for me. Whenever we do something good and nice to people, even if they are small children, and we do it in the name of God, God felt your service, God felt your love, and God felt honored. And as we honor God, God will honor you back. Question is, sino yung mga taong sinasabi ng Panginoon sa atin na tulungan natin? Sino yung mga taong sinasabi ng Panginoon natin na pagsilbihan natin? Kasi it takes a lot of faith and maturity to serve. But
those are the ones blessed in the kingdom of God. Today, the message is just simple. Pwede kang mag-glow up solo-solo. Mag-devotion ka, mag-worship ka, mag-aral ka. Pero kulang yon. There has to be a squad goal. Sinong team mo? Sana ang team mo, pamilya mo eh. Sana yung team mo, classmates mo. Sana yung team mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, kaibigan mo, faith group natin. And as we glow together and reach out to more people, dun ka talaga pagpapalain ng Diyos. Now, I'd like to ask you to sing this song with us. And may this song minister to us. This is what we want to tell to God. Maalala natin nawa sa pamagitan ng awit na ito kung ano ang ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos para sa atin. With your seatmate beside you, pakisabi po sa kanya, alin sa tatlo ang kailangan mong tutukan? Yung number 1, yung number 2, yung number 3. And can I also ask another thing? Let's worship the Lord. Let's make this our personal song to God. Sige po, upo lang po muna. Let's just minister to God through this song. Patuloy na maglilingkod, Holy Spirit, mithi, give us your strength. ikaw ay malukod. Together, Maraming mahadlang sa aking pagsunod, at kadalas ay napapahal. this is not just in the context of the church, but this could be in the context of your family. Di papipigil, patuloy na maglilingkod. Walang titigil, tuloy. Tangi kong mithiin, ikaw ay malukod. This is our desire to honor God. Sabay-sabay. Nagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. In whatever way, Nahihirapan man, send us your healing. kahit pa nasusugatan, kasangkapan. Mas malalim na prayer yan. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. And louder now. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Are you ready to receive your gift and your reward? I'm inviting you to stand up with me. Let's recommit to the Lord. Squad gold. Shine for Jesus together. Side by side. Healing as one. Healing together. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang This is our prayer. basta ikaw, Jesus. Sabihin mo po ito sa Kanya. Pala, buong kagalakan. Restore the joy, Lord. Aking paglilingkod. Holy Spirit, restore the joy. Hirapan man, Give us rest. kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Hallelujah. Danasin ko, basta't ikaw, Jesus. For the very, very last time from the heart, faithful, we pursue together. We perceive and persevere together. We practice helping together. Heal
Let us pray. Thank you, Holy Spirit, for always pursuing us. Today, Lord, let your hands of healing be upon everyone. Napapagod sa pamilya, napapagod sa pag-aaral, napapagod sa paggawa ng mabuti. I pray in the name of Jesus for strength. I pray for extra faith to believe na nakikita mo lahat. And as we choose to honor you in every way that we are doing, Father God, honor your people. At kung kulang kami ng kakayahan to honor our families, pagpalain niyo kami para ma-honor namin ang mga magulang namin, ng aming mga anak. Babaguhin niyo ang buhay ng lahat. Pangako mo yun, Lord. Pero habang iniintay namin yung pagkakataon ng ginhawa at kumpletong kagalingan, baguhin niyo po yung puso namin na hindi mapagod sa pagsisilbi sa ibang tao. Panginoon, I pray for the empowerment of the Holy Spirit. Tanggapin mo ngayon ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na hindi napapagod, pag-ibig na palaging sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Just keep on honoring God and continue to be devoted to the Lord. He will surely reward you. Malapit na. Kung ikaw ito na nangangailangan ng yakap ng Diyos, itaas mo ang iyong dalawang kamay, nakapikit ang lahat ng mga mata. Panginoon, nakikita mo lahat ng mga kamay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Reach out to these hands and give them all the favor that they need. Ang yakap mo. Sige, tanggapin mo ang yakap ng Diyos ngayon, ang kapahingan ng Diyos. Sabi niya, lumapit kayong lahat sa akin. Ikaw na napapagala at ikaw ay aking pagpapahingahin. Ibulong mo sa Kanya ang nais mo. Panginoon, ito po ang nais ko. Hallelujah. Oh, Lord. Restore the joy. Ikaw ay aking pag-ibig. Awitin mo to galing sa puso. Huwag ka mapagod magsilbi sa pamilya mo. Kahit pa nasusugatan, Salamat, sa Panginoon. kapanig mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Praise God. Nanasin ko basta't ikaw, Jesus.
We believe, Lord, because we are believers, that you will honor your promise, that those who seek you will find you, and that those who honor you will honor back. Bigyan mo ng provision ang lahat ng mga nagnanasa, mas lalo pa silang makapaglingkod sa pamilya at sa ibang mga tao at sa aming community. At lahat ng nasugatan along the way ng paglilingkod, by the stripes and the blood of Jesus, I declare and we pray, we have authority over all the works of the devil. We rebuke the spirit of discouragement. We rebuke the spirit of slander. And we rebuke the spirit of lies. In the name of Jesus, Lord, set everyone free to worship you. Salamat, O Diyos. Nakitang-kita ng aming mga mata kung paano niyong pinagpapala ang mga taong fully committed and faithful sa inyo. And may you find us, kahit nagbabale-balentong, may you find us faithful only by your grace. Salamat, O Diyos. Pwede po bang buksan ninyo ang inyong mga mata at pakiyakap naman po para sa akin yung umiiyak dyan sa tabi mo para lang maramdaman niyang merong siyang karamay. Meron siyang karamay dito sa faithful. Meron. Praise God. At sa lahat po ng nagsuserve sa atin dito, whether ikaw yung pinagsisilbihan o ikaw yung nagsuserve, can we all clap our hands together for them? Maraming salamat po sa inyong pagsisilbi. Yes, we can now sit and continue to allow the Holy Spirit to talk to each one of us. Ayan. So as we continue our worship time, syempre another form of worship is giving. And while the usher team is distributing the envelopes, allow me to share to you this verse from Luke chapter 6, verse 38. Ang sabi po dito, give and it will be given to you. Ako po naniniwala na kung ano po yung tinatanim natin, yun din yung aanihin natin. So if we are planting good deeds, good things, or good seeds to other people, ganun din po yung babalik sa atin. But, hindi natin bibigay ang isang bagay dahil hinihintay natin yung kapalit. It matters, ang nagmamatter dito is yung attitude na meron tayo, yung character na meron tayo, yung change of character na nangyayari sa atin as we give our best offering to God. Amen po ba? Amen. So, I will give you time. Haba pong susulat ninyo yung mga prayers nyo sa inyong envelope. Ang ating offerings po ay mapupunta sa ating mission team. And kahapon po, nagkaroon po ng Project Isaac. If you all, FYI lang po, ang Project Isaac natin, ito po yung nire-reach out natin yung mga communities and sharing the gospel po sa iba't ibang mga barangay. So I think yesterday sa Binyan po ata tayo nag-Project Isaac. And ito pong ibibigay natin, napupunta po yun doon. And also, napupunta rin po yan sa ating mission team. So this month, at the end of February po, magpupunta po, lilipad ang ating team. Wow, very KMJS. Lilipad ang ating team sa Albuera po as we celebrate the anniversary of the FJC Albuera. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. And this week naman po, I believe, pupunta rin po ang ating men and some of the womb sa Isla Verde. So if we are knocking on each heart na kung ano po yung meron tayo, let's give it to God. Hindi po ito dahil nga may kapalit, pero ito po ay isipin natin is a way of our worship to our God. Okay po? Sige po, I will give time for you to prepare your offerings. And if we are okay na, sabay-sabay po nating tayo po tayo lahat. Ayan, tayo po tayo lahat. And let's have this worship to our God, having this grateful heart na meron tayo. Okay po? Wandering into the night,
wanting a place to hide this weary soul, this vagabond. I tried it on my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Ayan. Sige po, taas po natin yung mga envelopes natin. And sana po as we lift this envelope, magtanim po ito sa ating mga puso nang meron tayo ngayon. Ito po yung faith ninyo. And I believe right now, God is listening to your heart, to your prayers. And let us all pray po. Heavenly Father, we honor you and we glorify you, O God. You are so, so good to us. And right now, Panginoon, tinataas namin ang aming mga ikapo, believing, Lord God, that this will be an act of worship for you, O God. I pray kung naman, Lord, yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, all the burdens, all the heaviness, Father God, all the pain, all the brokenness, lahat, Panginoon, na naghihinder sa amin para ibigay yung full worship namin sa iyo. Right now, we surrender it all to you. We lay everything down to your feet, Father God, and I pray, Panginoon, that let there be flow of healing in the mighty name of Jesus. Let there be breakthrough sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Hayaan mo, Lord God, matanggap namin yung victory, yung kabutihan na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We believe and receive everything that comes from you. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. We may now give our offering. You pick me up, you turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Everybody po, let's all stand up. Once again, we are here. We have attended our worship service. Meron po ba tayong mga bagong kaibigan ngayon? Nag-invite po ba tayo? Ayan, welcome po sa inyong mga bago po naming kasama. Dito po. So next week, dapat lahat tayo, we go and preach the gospel. For the very last time, let's worship the Lord through this song, and this is our declaration. We thank God. Sabay-sabay. Wait. Sikuhin mo nga yung seatmate mo, sabihin mo, last na to, todo na. Last na to. Meron po ba tayong mga mata? Lahat na may mga mata, ikaway ang mga kamay. Okay, lahat na may mga mata, kaway-kaway. Nakikita po natin ang lyrics, right? Lahat na may hininga, lahat na may bibig. Taas sa kamay ulit. So kung lahat naman pala okay, let's dance together and declare. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, Sabay-sabay. I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, Pwedeng lakas po, lakas. place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Dito po. Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, Sabay-sabay. I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He
ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Father God, come on, let's lift up our hands. We are here because of your grace. And we will forever be grateful for the opportunity to worship you and for the opportunity to serve you. Lord, we receive your Holy Spirit and your word. Send us to our families. Send us to our schools. Send us to our workplaces and community. Gamitin mo po kami. Gamitin mo ang bibig namin upang ikwento sa lahat ang kabutihan po ninyo sa aming buhay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and every believer say, we're now dismissed for fellowship. God bless us all. I am free, oh I am free. Heaven's another one. I am free, oh I am free. I am free. Heaven's another one.